Magandang araw kaibigan! Welcome back muli sa aking channel. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa The New Manila Bay, kung saan ito ay pinamumunuan ng isang malaking proyekto na ginampanan ni Mayor Isko Moreno, isang mayor ng lungsod ng Manila. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutan i-like at pindutin ang subscribe button. At kalimbangin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga panibago kong videos. Tara, simulan na natin kaibigan. The New Manila Bay 2020. Ito ang pinakamagandang proyekto na naitala sa lungsod ng Manila na pinamumunuan ni Representative Mayor Isko Moreno. At alam ng karamihan na si Mayor Isko Moreno ay marami nang nagawang pagbabago sa lungsod ng Manila. At sa pagpasok ng taong 2020, isa na dito sa kanyang proyekto ay ang Manila Bay Dolomite o Manila Bay Rehabilitation. Pero bago pa man ang lahat ng ito, ay maraming hindi sang-ayon sa gustong mangyari ni Mayor Isko Moreno. At isa na dito si Buhay Party List Representative Lito Atienza ay tinawag niyang walang kwenta ang proyektong rehabilitation sa Manila Bay. Mayor Isko Moreno muli na namang sinagot ang dating alkalde ng Manila. Mga oposisyon, may tanim basurang isinasagawa sa Manila Bay para siraan ang proyekto para magdudulot ito ng negative at masisira ang nagpapatupad ng proyektong ito. Tuni-tuniladang basura ang kinumpirma ni Mayor Isko Moreno. Ang nakuha nila mula sa isinasagawang paglilinis ng Manila Bay. Ipinahayag ni Mayor Isko Moreno na nasa kanilang datos mula sa July 2019 hanggang sa taong September 2020 ay umabot na sa 3.5 milyon kilo na tambak na basura mula sa Manila Bay ang kanilang nakuha. Nilinaw naman ni Mayor Isko Moreno na hindi lahat ng basura ay hindi galing sa kanila, lalo na wala silang fish case o palaisdaan na maaaring pinagmulan ng mga nahakot na mga kahoy at iba pang materialis mula sa karagatan ng Manila Bay. Sa kabila nito kaibigan ay patuloy nilang hahakutin ang mga basura na tinatapon sa Manila Bay. Ngunit sa kabila ng effort ni Mayor Isko Moreno sa paghahakot ng mga basura sa Manila Bay ay hindi ito mauubos na lumulutang sa karagatan. Patuloy pa rin itong dumadami ang mga basura sa Manila Bay. Ano kaya ang nangyayari kaibigan? Bakit hindi matapos-tapos ang pagwawala ng mga basura sa karagatan? Base sa aking panaliksik, may mga taong nakadiskubre habang pinapaganda nila ang rehabilitation sa kabilang parte ng Manila Bay. Sa kabilang partido naman ay hindi maubos-ubos ang mga basura kahit pa inaaraw-araw nila itong nililinisan at hinahakot ang mga basura. Saan kaya nanggaling ito kaibigan? Bakit ganito kabilis ang pagdami ng mga basura nang simulan ni Mayor Isko Moreno ang proyekto sa pagpapaganda ng Manila Bay? May kinalaman kaya ito sa kabilang panig? Ano ang reaksyon mo kaibigan? Kaya ang conclusion ng karamihan ay naamoy nila na may masamang agenda sa kabilang panig para guluhin ang magandang proyektong sinimulan ng ating pamahalaang Duterte administration. Tingin nila mga kaibigan, may mga taong nasa likod nito ang nagpapagawala ng mga basura para lang magawa ng balita ng black propaganda at masisira ang may hawak ng proyektong ito na walang iba kundi si Mayor Isko Moreno. Kaya naman nag-double time ang panig ni Mayor Isko Moreno at walang pahinga sa pagpatuloy ng pagbantay at paglilinis sa karagatan ng Manila Bay para malinis lang ang ikinakalat ng mga basura ng mga kalaban. Hinala ng karamihan ay sinasabotahin ito ng kalaban ang pamahalaan. Kaya naman ay naging alerto din ang DENR at sinabing maglalagay sila ng mga bantay sa iba't ibang parte ng Manila Bay para maitukoy at maiwasan ang pagdami ng mga basura. At dahil dito, marami ang mga netizen ang nagpalabas ng kanilang mga saloobin at narito ang kanilang komento. Dapat may magronda sa dagat, umaga at gabi, para hindi masayang ang malasakit ng mga mardika. Yung mga bantay na malapit sa ilog at dagat, dapat bigyan ng pabahay para makabawas sila sa pagkakalat ng mga basura. Ang mga taong nangangalakal dapat sila lang ang kunin ng gobyerno
na maglinis para magkaroon sila ng permanenteng hanap buhay. Grabe no, dating administrasyon, kung hindi tanim bala, tanim basura naman. Ginawa talaga nila lahat, masira ang Pilipinas. Kailangan talaga may CCTV dyan. Ito na nga kaibigan, nagtagumpay nga ang ating pamalaan na pinangungunahan ni Mayor Isko Moreno. Ngayong buwan lamang ng Setyembre 2020, ang dating Manila Bay na sobrang dumit puno ng mga basura, ngayon ay naging isang New Manila Bay na, kung saan ito ay napapaligiran ng white sand. At mapapahanga ka dito sa sobrang gandang taglay nito, at tila ba'y parang nasa Boracay ka. Sa sobrang linis at ganda nito ay mapapawaw ka sa bagong larawan nito. Libo-libong mamamayan ang dumagsa at sa gustong tingnan ang view ng Manila Bay. Tingnan mo kaibigan, ang dagat ay nagiging kulay asul muli at makikita mo rin ang mga isdang masayang lumalangoy kasama ang pamilya nila. At makikita mo rin na may mga ibong dumadagsa na dito at masayang lumilipad sa kalikitnaan ng karagatan. Gayunpaman ay maraming mamamayan mapahanga sa proyektong ito. Dahil dito, hindi na nga nagkamali ang ating mahal na mayor na walang iba kundi si Mayor Isko Moreno. Ngayon ay hinahangaan siya sa kanyang taglay na pamamaraan at minanindigan niya na hindi siya nagkamali sa kanyang planong pagpaparevelasyon nito. At hindi rin masasayang ang pera ng pundo ng gobyerno na nakalaan dito. Ikaw kaibigan, anong reaksyon mo sa bidyong ito? Maraming salamat sa panonood ng aking video. Hanggang sa muli, kaibigan.